Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong ni-repair natin na rose. Bali, dito sa part na to, gumamit tayo ng matingkad na kulay o matingkad na red. Pero ang ginawa natin, imbis na red, deep maroon o dark maroon ang ginamit natin dito sa part na to. Yung may mga line na yan ng itim. Kasi medyo mahirap talunin kapag dark ang kulay, lalo na yung itim. So dito, sinubukan pa rin natin na magpapasok ng deep maroon para kung sakali man na lumabas pa rin yung dati, yung itim, medyo hindi na ganun kahalata kasi dark na dark din po yung ipinatong natin. Bali, ang gamit ko dito ang kulay, deep maroon, tapos gumamit tayo ng red o pangkaraniwang red, tapos light red. Tapos sa needle na ginamit natin, 9 Magnum, halos puro Magnum po yung ginamit natin dito. Tapos sa linya naman, gumamit tayo dyan ng 5RL. Ito, habang ginagawa ko to, bali inimagine ko na siya o nilagyan ko na ng ibang design, binago ko na yung mga petals, binago ko para mas magmukhang rose siya kahit papano. Di ba, nagdagdag tayo ng ibang petals. Yung iba naman, binawasan natin yung mga petals na parang hindi na bumabagay talaga dun sa pagkakarosas niya. So yun yung binago natin. Tapos tong mga sulok-sulok ng rosas na to, syempre kung sa source of light na tinatawag, medyo hindi na masyadong tinatamaan ng ilaw yung mga sulok na part na yan. So ang magandang gawin natin dyan, i-dark natin. Pwedeng gumamit tayo ng black, pwedeng gumamit naman ng mga medium wash o kaya kagaya niyan, dark maroon. Basta kailangan madilim yung part na yon na hindi tinatamaan ng liwanag. So yan, kailangan din nating mag-highlight. So kailangan yung magiging highlight natin dito sa rosas na to, kasi parang cover up na rin siya. So kailangan medyo galit yung white mo, kailangan palabasin mo ng gusto talaga para mas matabunan natin yung mga part na kailangang takpan, at saka kailangan natin talaga mapalabas natin yung mga detalye ng mga bawat petals para hindi na masyadong makita o maninag yung bakas ng una niyang tato. Tapos to sa dahon, bali binago ko to kasi iba yung pagkakagawa ng dahon dito. Parang ibang dahon siya, hindi siya bumagay dun sa rosas. So ginawa na lang natin parang uniform yung pinakadahon niya. Ginawa na lang natin iisang klase lahat, pati yung mga dati niyang tattoo na unang dahon, binago natin, ginawa nating iisa lang yung itsura para isang buo siya talaga tignan. Kasi nagpadagdag pa siya ng dalawang maliliit na rosas. So, yung mga dahon nun, ganun na din yung ginawa natin para isang buo lang siya, puro ganun yung dahon. Kasi pangit naman kung hindi natin babaguhin yung dating dahon na nakalagay dito. So, magiging iba yung itsura kasi parang ba't yung isang dahon ganito, yung isa iba, parang syempre hindi siya magmumukhang buo tignan. So, yun po yung ginawa natin iisa na lang. So dito ang kinulay naman natin dito sa part na to, tong rosebud ba to kung tawagin. Ang ginamit natin kulay dito is hot pink at saka light pink. Tapos naghagod tayo ng puti para sa highlight, para sa detail, para mas mapalabas natin. Tapos yung mga dark part dito, ang ginamit ko dyan is deep magenta. Yung mga sulok-sulok na yan, yung kung makikita nyo yung mga dark na yan, importante din kasi yun, kasi para mapalabas natin yung mga bawat detalye nung petals. Kung kailangan gamitan natin ng mas dark, pwede tayong gumamit din ng siguro pink, isasawsaw natin sa wash o kaya sa solid black para magkaroon lang tayo ng dark na kulay kung wala tayong available na magagamit para dun sa mga part na yon ng ginagawa natin pyesa. So ganun lang, i-explore lang natin, try natin mag-mix-mix ng mga iba't ibang kulay para makagawa tayo ng mas iba pang kulay na pwede natin magamit
sa bawat pyesa na ginagawa natin. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyong mixing kaalaman. Pa-subscribe ng ating YouTube channel, Lads Galarpe Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.